Magandang araw mga mag-aaral! Ngayon, ating tatalakayin ang El Filibusterismo, Kabanata 11 at 12. Alamin natin kung paano ipinakita ni Jose Rizal ang katiwalian sa pamahalaan at ang suliranin sa sistema ng edukasyon noong panahon ng mga Espanyol. Pero bago dyan, ay kilalanin muna natin ang mga importanteng tauhan sa kabanatang ito. Simon. Si Simon ay ang pangunahing tauhan sa El Filibusterismo, ang nagbalik na Crisostomo Ibarra mula sa Nolimitangere. Ngayon, siya ay isang mayamang alahero at tagapayo ng Kapitan General. Ngunit sa likod nito, isa siyang mapaghiganting revolusyonaryo. Tinalikuran niya ang mapayapang pagbabago at ginagamit ang kanyang yaman at koneksyon upang pasiklabin ang isang himagsikan laban sa mga Espanyol. Kapitan General. Si Kapitan General ang pinakamataas na pinuno ng pamahalaang Espanya. Siya ay pabaya, madali, maimpluwensyahan at inuuna ang sariling interes kaysa sa kapakanan ng bayan. Malapit siya kay Simon, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ang tunay na layunin nito. Padre Irene. Si Padre Irene ay isang paring Fransiskano na malapit sa mga makapangyarihan. Siya ang tagapayo ng Kapitan General at tagapagtanggal ng mga praile. Bagamat nagpapakita ng malasakit sa mga estudyante, siya ay mapanlinlang at may sariling interes sa mga usaping pampolitika. Padre Camora. Si Padre Camora ay isang bastos at aroganteng paring Fransiskano. Mahilig siya sa babae at madalas manghamak ng kababaihan, lalo na kay Julie. Isa siyang simbolo ng pang-aabuso ng mga praile sa kapangyarihan. Padre Salvi. Si Padre Salvi ay isang mapanlinlang at tusong paring Fransiskano. Siya ang dating kura ng San Diego at may lihim na pagnanasa kay Maria Clara. Tahimik ngunit makapangyarihan. Siya ay may malaking impluwensya sa simbahan at pamahalaan. Bansaib. Si Bansaib ay isang mayabang at mapanligaw na mamamahayag. Mahilig siyang magsulat ng salitang pabor sa mga makapangyarihan at pinalalabas na mas matalino siya kaysa sa iba. Isa siyang simbolo ng bias at hindi makatotohanang mamahayag. Don Custodio. Si Don Custodio ay isang mapagpanggap na opisyal na kilala sa palaging matalinong pagpapasya, kahit wala naman siyang alam. Mahilig siyang magpasikat at nagpapakita ng malasakit sa bayan. Ngunit sa totoo ay inuuna ang sariling kapakanan. Doña Victorina. Si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña ay isang mapagpanggap at mayabang na babaeng mistisa sa El Filibusterismo. Kilala siya sa kanyang labis na paghahangad na magmukhang Espanyola, kaya't ikinahihiya niya ang kanyang pagiging Pilipina. Siya ay asawa ni Don Tiburcio de Espadaña, isang peking doktor na kalaunan ay iniwan siya dahil sa takot sa kanyang masamang ugali. Paulita Gomez. Si Paulita Gomez ay isang magandang mayaman at masayahing dalaga sa El Filibusterismo. Siya ay pamangkin ni Doña Victorina at kasintahan ni Isagani. Ngunit sa huli ay pinili niyang pakasalan si Juanito Pelaez dahil sa mas maginhawang buhay na maibibigay nito sa kaniya. Juanito Pelaez. Si Juanito Pelaez ay isang mayabang at mapagmataas na mag-aaral sa El Filibusterismo. Anak siya ng isang mayamang negosyante at mahilig mang-api ng mahihina. Sa kabila ng kanyang katamaran, paborito siya ng mga guro. Sa huli, pinakasalan niya si Paulita Gomez. Profesor sa pisika. Ang profesor sa pisika ay isang mahigpit at malupit na guro. Hindi niya tunay na tinuturo ang leksyon at madalas gumagamit ng dahas at pananakot sa mga estudyante. Siya ay isang halimbawa ng bulok na sistema ng edukasyon noong panahong iyon. Makaraig. Si Makaraig ay isang mayaman at matalinong mag-aaral. Siya ang pinuno ng mga estudyanteng nanguna sa petisyon para sa pagtatayo ng akademya ng wikang Kastila. Bagamat masigasig sa adhikain,
mabilis din siyang nakaligtas sa panganib dahil sa kanyang pribilehiyo. Sandoval. Si Sandoval ay isang estudyanteng Espanyol na sumusuporta sa mga Pilipino. Mahusay siyang makipagtalo at ipinagtatanggol ang petisyon para sa Akademya ng Wikang Kastila. Kinakatawan niya ang iilang dayuhang may malasakit sa karapatan ng mga Pilipino. Tadeo. Si Tadeo ay isang tamad at walang pakailam na estudyante. Palagi siyang naghahanap ng dahilan upang hindi pumasok sa klase at umaasa lang sa swerte upang makapasa. Kinakatawan niya ang mga mag-aaral na walang tunay na dedikasyon sa pag-aaral. Sa Kabanata 11, makikita natin ang Kapitang General kasama ang kanyang mga opisyal sa isang pagpupulong sa Los Baños. Ang pulong na ito ay hindi tungkol sa kapakanan ng bayan, kundi tungkol sa kanilang pansariling interes. Ano ang ating dapat desisyonan ngayon? May mungkahi akong proyekto, isang daungan sa Laguna de Bay. Malaki ang maitutulong nito sa kalakalan. Hindi ba't mas mainam na pag-usapan natin ang ibang bagay? Halimbawa, paano natin mapapabuti ang ating imahe sa periodiko? Mas mabuting libangan na lang ang pag-usapan. Puro trabaho na lang tayo. Hindi pinagtuunan ng pansin ang panukala ni Simon dahil walang personal na benepisyo makukuha rito ang mga opisyal na nagpapakita ng kanilang katiwalian at kawalang malasakit sa bayan. Binakita rin ni Rizal ang kawalang malasakit ng mga nasa kapangyarihan sa edukasyon at kapakanan ng kabataan na makikita sa hindi pag-aproba ng proyekto ni Simon. Kung maaaprubahan ang proyektong ito, makikinabang ang bayan. Ngunit wala itong pakinabang sa atin. Hindi ito kailangan aprubahan. Hindi tinanggap ang mungkahi ni Simon dahil wala silang makukuhang benepisyo mula rito. Ipinapakita nito kung paano inuuna ng mga opisyal ang kanilang pansariling interes kaysa sa kapakanan ng bayan. Ngayon naman, sa Kabanata 12, ipapakilala natin si Placido Penitente, isang estudyanteng nawawalan na ng gana sa pag-aaral dahil sa kanyang makatarungang sistema ng edukasyon. Sa klase ng pisika, ipinakita ang kalupitan ng guro sa kanyang mga estudyante. Placido Penitente, sumagot ka sa tanong ko. Ngunit hindi pa po ninyo ipinaliliwanag ang leksyon. Bastos, hindi mo ba alam kung sino ako? Sa halip na turuan ng maayos ang mga mag-aaral, ginagamit ng mga guro ang kanilang posisyon upang ipakita ang kapangyarihan nila. Dahil dito, tuluyan nang nawala ang pasensya ni Placido. Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagmamalupit ng mga guro at ang kawalan ng hustisya sa sistema ng edukasyon. Ang mga mag-aaral ay hindi natututo, kundi natatakot lamang sa kanilang mga guro. Dahil dito, nagpasya si Placido na tumigil na sa pag-aaral. Isa itong patunay ng epekto ng mapaniil na sistema sa mga mag-aaral noong panahon ng mga Espanyol. Ngunit, mga mag-aaral, may pagkakapareho ba ito sa kasalukuyang panahon? May mga problemang ganito pa rin ba sa ating gobyerno at edukasyon? Ang mga isyong ito ay hindi lamang noon nangyayari. Nangyayari pa rin ito ngayon. Kaya, ano ang ating magagawa upang mapaunlad ang ating bayan? Ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Gamitin natin ang ating talino at boses upang ipaglaban ang tama. Maging matapang tayo tulad ni Placido. Ngunit, huwag nating talikuran ang laban. Mag-aaral. Mag-aral tayo ng mabuti. Lumaban para sa makatarungang sistema at maging isang responsableng mag-aaral. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa Kabanata 11 at 12 ng El Filibusterismo. Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong sagot sa tanong na ito. Sa iyong palagay,
paano natin maisasaayos ang sistema ng edukasyon sa ating bansa.